Hello everyone! Welcome to my channel, Orchids and Me. Thank you for watching and thank you for subscribing. So, today po ay share ko sa inyo ang fast and easy way to seal an orchid wound. Pwede po sa flower spike, pwede po sa leaves, pwede po sa orchid cane. Sa roots, pwede rin po siguro. So, kadalasan, gumagamit tayo ng cinnamon powder pang seal ng mga orchid wound. Halimbawa ito, itong flower spike na to, ika-cut ko na. Gusto kong i-cut. Yung iba, hindi na sinisil, pero ako gusto kong i-seal. Lalo na ngayon tag-ulan. So, gagamit tayo ng cinnamon powder. Na-disinfect ko na po itong scissor na to. So, kinat natin. So, nag-introduce po tayo ng wound sa orchid. Yon. Usually, pag nag-seal tayo, ay kukuha tayo ng konti dito. Then, i-seal natin ganyan. Para mabilis pong matuyo. Ito ang pinaka-tested na pang-seal at common na pang-seal na ginagamit. Kaya lang maraming nagtatanong, paano kung walang cinnamon? Mahirap bumili ng cinnamon or wala kami mabilhan ng cinnamon. So, ano pang alternative na pwede natin gawing pang-seal? So, ito po, Phalaenopsis ko, mukhang nagkakaroon na naman ng infection yung leaves. So, kailangan i-cut. So, pag nag-cut po tayo, kailangan po ay doon banda sa healthy portion. Yung pure green po, wag po dun sa medyo may yellowish pa or may infection pa. So usually po, ang pinangsisil natin dito ay cinnamon. Meron pa pong ibang pang-seal. Check nyo po yung video ko na paano mag-seal ng orchids. Plus, ito pong mga na-discover ko na pang-seal. Una ay nail polish. So, mas okay po siguro kung yung nail polish ay colorless para hindi kita. So, seal natin. Diba ang dali? Fast and easy. O yan lang po. Ganyan kabilis. May isa pa dito na medyo hindi maganda. Cut na rin natin yan. Paslanting po para kung hindi halata. Pang sisil naman natin dyan ay Elmer's glue. Yan. Diba? Para lang tayo nagumuguhit. So, yan. So, tingnan natin kung ano mas effective na pang-seal. Elmer's glue or nail polish. Pero, at least may iba na po tayong option. Kung di talaga tayo makakita ng cinnamon powder, ito kasi, mabilis ang drying effect nito. Tsaka may antifungal, antibacterial na kiniklaim sila. Kaya, mas, talaga, preferable to. Kaya lang, kung wala, pwede itong dalawa na to. So, kita niyo po yan, puti. Pero, pag natutuyo po yata, nagiging yan eh. Nagiging, nagiging transparent at hindi na halata. So, check po natin tomorrow. Paano naman pag sa dendrobium? Halimbawa sa mga cane na pinuputol. Ako kasi talaga hindi ako nagpuputol ng cane. Ito yung mga pinapatubo kong dendrobium. Tingnan niyo po buo yung cane na yan. Oh. Ayoko nagpuputol-putol tapos papatubuin kasi nag-introduce ako ng wound. Pangalawa, konti lang yung energy na pupunta dito para mag-produce ng keiki. Kaya pinapabayaan ko siya talaga mag-produce ng keiki na buo. Hindi ako nagpuputol-putol. Unless na kailangan ko putulin dahil may infection. So ito, katulad nito, pwede ko nang itanim siya ng buo. For demonstration purposes, i-cut po natin tong cane na to niya. So, hindi ko po siya tatanggalin ng ganito. Ika-cut ko po siya, ang cane. Pwede pong ang keiki, dalawang option. Pwede niyo po siyang ganonin, tanggalin, ganon, or i-cut yung cane. Mga 1.5 to 2 inches mula doon sa node na tinubuan. So, dito tayo mag-cut sa gitna. Para pag natuyo, may space siya pa ganon, may space siya pa ganyan.
Huwag po natin kalimutang i-disinfect ang cutting tools natin. Spray po natin siya ng 70% isopropyl alcohol. Cut po natin tong cane at isisil natin. So, sa pagitan po ng dalawang node. Dito tayo. Gitna. Yun. So, ngayon, paano natin to isisil? Seal po natin ng nail polish to. So, di ba ang bilis? Pag nasa labas kayo, nasa baba kayo, o nakasaan, tapos gusto niyo mag-cut ng mga flower spike, o gusto niyo mag-cut ng cane, hindi na kayo magdadala, magtataktak ng powder. Nail polish na lang ang dadalhin nyo. Ayan. Yan, patutuyuin natin. Yung kabila naman, try natin ang Elmer's glue sa kabila. Nail polish, alam ko mabilis matuyo. Itong Elmer's glue medyo matagal. So, ayan ang Elmer's glue. Ito po. Nabasa ko ito matagal na. Gusto kong i-share sa inyo. Kaya lang, wala lang akong time. So, siguro ngayon ang time. Kasi tag-ulan. Pag naglagay tayo ng cinnamon powder, pag nabasa, medyo matagal matuyo. Pero ito siguro mas mabilis. Kumpara sa tatlo, baka mas matagal matuyo ang cinnamon. So, yan na po. So, tingnan natin. Pero, huwag nyo po kagad iripat. Antayin nyo po. Mga the next day nyo na lang po galawin. Or hanggang 1 to 3 days. Para kumapit po talaga at matuyo. Try natin kung anong magiging epekto. So, ito na po yung orchids na nilagyan natin ng nail polish. Medyo namuti siya, pero tuyo na siya. After 1 day po ito. So, nilagyan natin ng nail polish yan. Medyo nagkaroon ng white. At, ito naman yung nilagyan natin ng glue. Ito naman, transparent na siya. At tuyo na rin after 1 day. Nung bagong lagay, white siya. Pero nung matuyo, naging transparent na. Hindi mo na halata. Pero matigas po pag hinipo nyo. So, ito naman yung dendrobium cane na nilagyan natin. Ito, nilagyan natin to ng nail polish. Medyo namuti din siya. Ito ay glue. Dry na po sila after 1 day. Pero mas okay po na wag natin muna silang basain for at least 3 days para siguradong dry na sila. Ito ay nail polish. Ito ay sa glue. So, okay naman po, di ba? Effective naman ang pang-seal natin na ginamit. So, yun lamang po. Thank you for watching. Like po kayo, comment, at subscribe. Hit nyo rin po yung notification bell para ma-inform kayo sa mga bago kong videos. Thank you. Bye-bye. See you next video.